Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng Panginoon, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si San Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang mga tagasunod po ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nagpapakita ng debosyon sa pamamagitan ng pagsunod at pagsasabuhay ng itinuturo po at aral na nagmula po sa poong Jesus Nazareno na isinasabuhay araw-araw. Ano bang kahulugan ng kataga na mabuhay sa pamumuhay debosyon? Pag may debosyon, pagka Biyernes, debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario, debosyon para sa mga kaluluwa sa purgatorio, debosyon sa mahal na ina, mayroon mga takda at mayroong landas na siyang nagiging isang panuntunan ng pamumuhay. Kaya nga po, ang pagiging deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno, sinasabi po sa ating unang pagbasa kanina, kung paano isinasagawa ang pamumuhay na aral at turo po ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating pang-araw-araw na buhay, na kung paano po ito'y nagiging isang pamantayan at batayan ng uri ng pamumuhay ng isang deboto o nagdidebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa sulat po ni San Pablo Apostol kay Timoteo ay kung paano ang isang naglalakbay ay patuloy na nagbibigay ng direksyon ayon sa aral at turo po ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat. Kasi ito po ang ating pinaninindigan, pinananaligan, na ang buhay po na inihayag ng ating poong Jesus Nazareno at isinabuhay ay maging pagsasabuhay din po natin. Yung po yung tinatawag na devotion. Hindi lang yung parang devotion ka lang ng ganitong mga particular, kundi tayong lahat na nananalig sa mahal na poong Jesus Nazareno ay nagtataglay ng isang paninindigang landas na siyang pumapatnubay sa uri ng pamumuhay na ating pong isasagawa araw-araw. Ano po nga ba yun? Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay mahabagin. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay nagpapakain sa mga nagugutom. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay tumatangis at nakikiramay sa mga namatayan. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay mahabagin sa mga taong pinagkakaitan ng katarungan. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay patuloy na kumikilala
sa mga naghihirap. Ito po ang tatak na ninanais po ng Diyos sa atin na maging tatak po natin para po tayo'y makilala na ako'y tagasunod, disipulo ng Poong Jesus Nazareno na nagsasabuhay ng kanyang aral, ng kanyang turo, na siyang maging daloy ng ating buong pagkatao. Kaya nga po ito'y pinagsisikapan araw-araw. Anong mga desisyong kabutihan ang aking gagawin? Ano ang mga bagay na maaaring ito'y lagi kong sundin at sundan sa pang-araw-araw kong pamumuhay ayon sa aral at turo ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa una nating pagbasa kung paano na ang sulat po ni San Pablo kay Timoteo ay isang paglalaan po na kung paano po ang pagtuturo ng Poong Jesus Nazareno na nadidinig natin sa ating mga pagbasa sa ating ebanghelyo po ngayon, na kung paano sinasaliksik ang buhay ng debosyon at kung paano ito magiging hugis ng ating pamumuhay. Pag sinabing hugis, pagsasakatawan, katauhan ng buhay ng Poong Jesus Nazarenong matataglay po natin araw-araw. Kahit hindi po tayo magsalita, kapag ito'y nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit hindi po tayo magsabi, oras na may mga saksing makakita sa atin, ang paglalarawan ng buhay katotohanan ng Poong Jesus Nazareno ay nasasalamin sa atin. Ikaw ba'y isang mabuting kapitbahay? Nagmamahal ka sa iyong mga kapitbahay? Ikaw ba'y maunawain sa kapitbahay mong naghihirap? Ikaw ba'y maunawain at mahabagin sa mga taong alam mong gutom? Nakapaglalaan ka ba ng pagkain? Naghahati ka ba kapag nakita mong may isang taong nakatalungko? Alam niyo, nakatalungko sa kanto ng isang daanan na alam niyo hindi kumakain ng 3 beses isang araw. Naantig ba ang inyong damdamin na kayo'y uuwi, magbabalot ng plastic ng isang tasang kanin, lalagyan ng ulam, ibabalot at babalikan ng taong nakita mong naantig ang iyong puso? Yun po ang ninanais ng Poong Jesus Nazareno sa atin, na may damdamin tayong naglalaan para sa kabutihan, paglilingkod, pagmamalasakit sa ating kapwa. So sinasabi po ni San Pablo kay Timoteo na kung paano ang katarungan at kung paano po tayo magtataya ng ating sarili, commitment po, pagtataya ng sarili para sa kapwa bilang paglilingkod natin sa Poong Jesus Nazareno. Ano po ba yung isa pang hinahanap? Kapayapaan. Kung tayo may debosyon sa Poong Jesus Nazareno, lagi natin pong hinahanap ang kapayapaan. Tayo po ay kontra sa kaguluhan, sa digmaan. At sinasabi po sa kapangyarihan po at katotohanan ng Ebanghelyo na kung saan ay ang ating pamahalaan ay lagi nang may malasakit sa mga mahihirap na mamamayan. Yun po, number 1. Taas na ngayon ng mga bilihin. Paano kaya nabubuhay ang isang kahig, isang tuka, ang isang taong kumikita lamang na mas mababa pa sa daily wage? Yung mga ganun po ba? Kung paano natin magiging concern yung ating pong mga alalahanin, hindi lang sa ating sarili, kundi alalahanin para sa ating kapwa. Ito po yung sinasabi po ng ating ebanghelyo ngayon at ng ating pong unang pagbasa. Kaya hilingin po natin ang biyaya na tayo po ay magkaroon ng isang malalim at matinding pagmamalay, na ang mga aral at turo ng ating Poong Jesus Nazareno ay magkaroon ng buhay sa atin, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, at pang-araw-araw na pagharap po natin sa ating buhay, na malarawan po malarawan sa ating mga sarili ang aral at turo ng Ebanghelyo at ang buhay ng Poong Jesus Nazareno.